Good morning po sa inyo mga kapatids. So, naalala niyo nakaraan si Lepiste. Eh kinasuhan niya si Auntie Claire, si attorney Yusek Claire Castro. Ang isinampa niya civil case, di ba? Tapos, pero bago 'yon, may drama pa to doon sa press ko niya, nagdadrama pa itong si Lepiste. Sabi niya, wag niyo akong patayin. Pag pinatay niyo ako, lalabas ang katotohanan. Ako po'y nananawagan sa mga taong nagbabalak itumba siya. Tuluyan niyo ng animal na to. Para lamang lumabas ang katotohanan. Alam niyo kung anong tawag doon sa ganyang pinagagawa niya? Sa sinasabi niya? That is leverage. Matalino to Mad genius ito Calculated niya yung mga ginagawa niya. Alam niya po, aral niya yung impact nito. Ang tagal niya nang hawak ang mga dokumento, puro installment. Ba't hindi niya ilatag? Di ba? Ba't hindi niya inilatag ng sabay-sabay? Paisa-isa. Tapos sasabihin niya, meron pa akong ibang hawak na mas mabigat pa dito sa flood control. Mabigat pa dito sa files na hawak niya, yung galing kay Cabral daw, yung kinopya niya. Di ba? Kung talagang sabi pa niya rin, taong bayan lang daw ang makakakita. Ang pangit nun kung patay ka na, saka lang namin makikita. Gano'n kami nakakasigurong ilalabas yun ng nanay mo? Di ba? Dapat habang nabubuhay ka, ilabas mo. At ako sinisiguro ko, hindi ka mapapatay. Bakit? Ba't ka pa nila? Wala nang pipigilan sa yung lumabas Di ba? Kung ako sangkot, tutumba ko na to. Kung ako sangkot, tutumba ko yan. Bago pa yan makapaglabas sa katotohanan. Di ba? Unahan ko na yan. Kasi yung nanay niyan matatakot din kung sino mang kasama niya, matatakot na rin maglabas ng sinasabi niyang katotohanan. Di ba? Kasi baka matuluyan din, matumba rin. Di ba? Ba't hindi pa ilabas? Ang nakikita kong plano nito ni Letiste, paabutin niya hanggang 2028 mag-senatorial election. Tatakbo to magsisenador. Gamit lang yung issue ng flood control, gamit lang yung issue ng korupsyon, pati sa DOE. Pero wala tayong malalamang katotohanan kasi may pinoprotektahan siya. Sa kanya na rin naman ang galing Di ba may pinoprotektahan siya? Hindi ba niya literal na sinabing, well, I'm protecting some people. Hindi ba niya sinabi yon? Pero yung bang pag-withhold mo ng information para malaman ng taong bayan? Diba? Pagpuprotekta yun sa kanila. Alam mo naman na din na kapag ka nagganyan ka, babalikan ka nila. Ngayon, kung naikanta mo na silang lahat-lahat, dahil pakialamero ka, diba? Hindi ka na nila gagalawin kasi kaso na dapat ang kasunod doon. Diba? Matataranta na yung mga yun, magtatago na yung mga yun. Hindi ka nila kakantayin. Pagdating ng 2028, magiging makapangyarihang tao ka pa. Kasama mo na nanay mo sa Senado. Daming kalokohan ito Tapos sabi nga ni Attorney Claire dito may lawyer naman siya. Di ba? Tama naman may lawyer naman siya. Ba't di niya bakit? Ipablatter niya kung totoo. Di ba si Attorney Claire nga? Doon sa sinabi ni Attorney Amid Paglinawan, doon sa kanilang blog, sa pinag-shared FB page nila ni Attorney Trixie Los Angeles. Hindi nagustuhan ito. She felt threatened. Kaya nagpa-blatter siya sa NBI. Akala naman ng iba, nagsampa ng demanda. Hindi, nagpa-blatter lang. Si Attorney Claire. Dapat ganun din ang ginawa nito ni Lepiste. And besides, meron siyang moral obligation na kung ano man yung malabo at alam niya na ang dating nalalabuan ng taong bayan sa mga masalimuot na businesses na itinayo niya and business transactions niya, bilang halal ng bayan, mahalaga na malinis ang iyong reputation. Di ba? So dapat, ipinaliliwanag lang niya na ganito. Ganito yan. Ako, tinayo ko to. Ganito. Dapat nilinaw niyo na pagkakaiba ng SPNEC, anong pagkakaiba ng SPBC. Di ba? Di ba? Pero balikan lang natin din ito. Tama naman si Attorney Claire Ipablatter niya kung meron talaga. Hindi yung nagdidemanda. Alam niyo bang madidismiss lang yung kasong sinampan nito laban kay Attorney Claire? Kasi pag sinabi mong na-damage ang iyong reputation, dapat yung actuations mo, dapat makikita talaga yung galit sa'yo na nasira yung reputation mo. Putik na yan na press conference yan. May mga part na masasaya siya. Tapos biglang iiyak. Kasi papatayin siya. Yung mga ganon, di ba? So, isa pa, napaka-selective niya. Si Boying Rebulya na yun ang fake news, yun ang grabe yung salitang binitiwan laban sa reputation niya, ayaw niyang kasuhan. Si Attorney Claire na nag-react lang doon, kinasuhan niya.
Pero hindi niya kinaso ang kriminal na pinakamabigat sana para ipaglaban mo ang iyong reputation. So anong habol mo? Pera-pera lang. Di ba kaya sinasabi niya to end all this, magbayad ka na lang, bigyan mo na lang kami. Ano to, putangin na, extortion? Di ba? Tama ka pa rin, Trexie, dapat lahat damay. Di ba dapat lahat damay? Lahat ng sumira sa'yo. Oh, lahat ng pangunahin dyan, yung unang-una na sumira sa'yo. Nang sinabi na, ang bata-bata mo pa. Diba? Anong klaseng tao ka? Ganyan, ang bata-bata mo pa. Ninegosyo mo yung prangkisa. Diba? Tapos yung mga kasama naman niya, halatang lito din sa facts. Madali kasi kay Boying magsalita eh. Impeachable official siya. Diba? Mahirap siyang papanagutin. Kaya kailangan nga kapag ako maglalagay sa mga impeachable offices, naku, maging mabigat ang pagpili, mabigat ang standard. Kasi pag nagkamali nang nailagay, naku po, pwede kang ipahamak yan. Oh. Ayaw niyang kasuhan yun, si Boying. Doon pa lang mabisa mabisa. Ewan ko kung yan ang, alam ko yan ang gagamitin ni Attorney Claire. Kasi merong binabanggit yan na falsis. Hindi Attorney Falsis hindi Attorney Falsis in uno, Attorney Falsis in omnibus. Ibig sabihin, kung mali ka na sa simula, mali ka pa rin. 'Di ba? Sa kaduluduluhan. Mali yung pundasyon mo eh. Sa kanya mali pundasyon niya. Sinira niya reputasyon ka. Sinabi niya ako ganito. Tapos yung si Boying, didimanda mo. Hindi ko po didimanda si Boying kasi kaibigan siya ng mama ko. Kuko ko ba? Di ba? Hindi nasira reputation mo. Sabi nga ng Korte Suprema, di ba? Yung mga puna, mga pagpuna, pagbatikos, kahit nga murahin, mapamura ka sa mga ginagawa ng mga politiko, may kinalaman sa kanilang discharge ng kanilang trabaho, hindi po nagko-constitute ng libelous statements. Walang libel doon. So kung nagkaroon ng confusion at biktima ng confusion or honest mistake ng confusion si Attorney Claire dahil sa mga sinabi ni Boying who appeared to be more reliable, ang best remedy ni Congressman, magpaliwanag lang. And then to shed light of all this misconception is blah blah blah. Bakit? Kasi siya ang issue dun yung kanyang mga korporasyon. Diba? Para maging malinaw din, nag-divest ka ba talaga? Ano tong kumpanyang ito? Puro solar. Diba? Dapat ganun. Hindi niya nililinaw Ngayon, tignan nyo tuloy. Sabi sa kanya ni Guanzon kahapon. Sabi rito ang binayaran daw ni Leviste sa filing ng kaso, yung 2,285 lang daw. Sabi niya, sa suit for damages against Undersecretary Claire Castro. She has no fear of imprisonment, but paying even 1 million in damages will be a problem for her. Diba? Kasi malaking halaga yung total na million yun. Diba? Kaya Attorney Claire, lalabanan na lang niya. Madali lang naman labanan yung kasong sinampan ni Leviste. Ito pa. It is a smart move for Kong Leviste because a libel suit filed by a congressman will most likely be dismissed. Sabi, magandang diskarte yung ginawa ni Leviste Kumbaga, tinakot si Yusek, hinaras. Kasi sabi niya, kung ang kasong sinampan niya na libel ay tutuusin, madali lang yan, siguradong madidismiss lang yan ng hukuman. Kasi nga, magkaiba po ang pagtingin ng bata sa taong sa private person kumpara doon sa mga public person. Na yung mga public personalities, bukas ang buhay nila. It's like an open book. Pwede lang silang magdemanda, magkaso, kung napakamalisyoso na ng ginagawa sa kanila, na talagang damaging na sa kanilang reputation. At hindi lang sa kanila, marami nang nadadamay. Doon po. Diba? Pero kung yung questioning ka ng mga pinagagawa mo na may kinalaman sa trabaho mo, may kinalaman sa pag-divest mo, paano ka ba talagang nag-divest? Diba? Kasi vice president ka pa ng SPNEC. Tapos minority ka pa doon. Meron pa palang Solar Philippines Holdings. Diba? Hindi nalalaman ng marami yun. The best remedy is explanation rather than filing suit na may chilling effect. Maliwanag, gusto nyo na talagang patahimikan si Attorney Claire. Ano yan? BDS lawyer? Naiengot-engot? Ay nako. Pero tama yung sinabi rito ni Guanzon. Diba? Na kung tatagalugin lang tama yan. Magandang diskarte yan Harasin mo para magkapera ka. Kasi kung gigit mo lang yung kaso mong yan, kasi sabi niya kasi, mas maganda pa para matapos ng lahat ng ito, bayaran niya na lang kami. Di ba sabi niya sa press con, bayaran niya na lang kami ng 110 million. Now, para hindi naman daw masabi na
suga pa siya sa pera, ibibigay niya yung pera 110 million sa mga biktima ng substandard projects ng DPWH o sa mga biktima ng flood control. Even though, okay? Hmm. Yun nga, gusto nilang mapatahimik yun eh.